Napansin niyo ba kung bakit may mga Pilipino na naghihilaan pababa? Ang tawag diyan, mga taong may crab mentality, yung may mga utak talangka. Ito yung ugali na walang maidudulot na maganda sa pag-unlad ng isang tao at ng bansa. Laging pabagsak yung mga direksyon ng mga yan. Sa mga hindi nakakaalam, bakit crab mentality or utak talangka ang tawag? Imagine ninyo ang isang balde. Naglagay ka ng alimango or talangka or crab. Ang mangyayari siyempre tataka sila. Sa pag-uunahan nila na makakyat, andiyan yung gagawin nilang tuntungan yung kapwa crab nila para makatakas. At yung mga nasa taas nila, hihilahin nila pababa para sila yung makaangat. And the process continue. In the end, lahat sila nandun pa rin sa balde, walang nangyari. So, ganun yun. Kaya tinawag na crab mentality. For example, sa pamilya, halimbawa, may magkapatid. Isang kapatid gusto sumali sa isang competition. Sasabihin ng isang kapatid, huwag ka na sumali dyan. Di ka naman mananalo. Di mo kaya yan. Imbis na suportahan, i-discourage pa. Halimbawa, sa magkakapit-bahay. Yung isang kapitbahay nagkaroon ng bagong sasakyan, bagong gamit, or naging doktor, abogado, or engineer yung anak, or nakapag-abroad yung anak, etc. Meron mga kapitbahay na may inggit. Kaya gagawin, pagchichismis, sisiraan. Meron pa nga nagpo-post sa social media, mapagparinig lang, mapanira lang. Ikwento kay kumpare, ikwento kay kumare, mga pangit na iniimbento nila. Sa trabaho, halimbawa, may mga na-promote kasi nakita na ng management na magaling naman yung tao, tamang masipag talaga. May mga katrabaho, may inggit. Ganyan din, chichismis, pagkakalat din na paninira, kesyo sip-sip sa boss, baka kabit ni boss, iba pang mga bagay na pangit na hindi naman sigurado kung totoo. At kahit kung sigurado o totoo, hindi mo dapat ipagkalat ang ikakasira ng isang tao. Minsan nga, puri lang ng boss. Masama na iniisip ng iba. Yun pala, yung mismong naninira, ang gusto, sila yung ma-promote or sila yung mapuri ng boss. 'Di ba? Totoo, nangyayari yun. Sa ito, katatapos na ng eleksyon, kayo mapapatunayan nyo to. Halimbawa, yung sa politika, si politiko letter A, gumawa ng isang project or programa na alinsunod naman talaga sa batas. Tapos yung programa, naging successful. Maraming natulungang mga tao. Ngayon, si politiko letter B, dahil sa kalaban niya sa politika, si politiko letter A, sisiraan ng programa or yung project. Minsan, sinabing tama at mabuting bagay si politiko letter A. Kahit baluktot ang katwiran ni politiko letter B, ipipilit ikontra kay politiko letter A. Ang goal, para madaya yung mga tao at hindi siya maangatan ni politiko letter A. Para si politiko letter B lang yung magaling.
Yan yung mga ilan sa example ng mga crab mentality na ang gusto, sila lang yung aangat. Mga taong entitled na dapat sila din meron na wala namang ginagawa. Mga inggit sa kapwa, mga taong makikitid ang utak. Ba, may kilala ka. Kaya ang crab mentality or utos na lang ka, hindi maganda sa isang tao. Kasi pinipigilan nito yung pag-unlad ng tao, ng lipunan, at ng bansa. So, paano natin maiiwasan 'to? Ang the best diyan, be self-aware. Baka hindi mo napansin, gano'n ka pala. Kaya sabi ni Aklas, binabantayan lang ang sarili niya. Bantayan niyo rin yung sarili niyo. Kung paano kayo magsalita, kung paano kayo gumalaw, yung reaksyon niyo. Baka kayo din, nag-uutak talangka na kayo. So, mag-ingat tayo. Isa diyan, yung matuto tayo na matuwa sa success ng iba. Use it as something to motivate you. Huwag kang bitter. Tapos tigil niyo yung pagiging marites. Yan. Tigil natin yung pagiging marites. Huwag manghusga o manira ng kapwa. Yan yun. Tapos, focus lang sa growth natin. Instead na dragging people down, work on yourself. Set your goals and act on them. Yung mga, kasi pagka ganun, wala ka ng time para manira ng tao, mag-isip ng masama. Focus ka sa sarili mo. Ganun lang. Tapos, try to teach other, lalo na anak mo. Yung asal ng bata nakukuha madalas sa matanda na nakapaligid sa kanya. And change your mindset. Kasi instead na yung sabihin mo, buti pa siya, bakit ako hindi? Ang isipin mo, deserve niya yun, nagawa niya, so pwede rin ako, kaya ko din yun. Lagi nating isipin may time will come or may iba-iba ang panahon natin. So, huwag tayo maiinggit. Ano? Tsaka, yun lang. Comment niyo naman yung experience niyo kung may kilala kayong ganyan. Tsaka, please like, subscribe, tsaka share niyo naman yung video ko para mabukulan sila. Ma-realize nila. Ano? One Objective, signing out.